tayo ngayon sa buong mundo. Mga kapwa ko OFW, so welcome po sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. So ngayon, medyo matagal ko na itong gustong gawin pero ngayon lang ako nagkaroon ng time kasi busy-busyhan ako dito sa trabaho. Medyo ngayon is 11:43, so bakante, wala yung aking mga alaga. So gusto kong magbigay ng sarili kong opinyon tungkol dito sa napanood ko yung talakayan nila Senator Raffy Tulfo at saka si Bibi Sara. Ito yung tungkol dun sa sa PTA voluntary contribution. So napapanahon ito guys ng pag-usapan kasi nga pasukan na naman. So ako meron akong dalawang college, isang elementary at saka isang high school. Nasa State University yung isa, then nasa public schools naman yung iba kong mga anak. So itong ito sa PTA contribution sa school. Kasi may mga nagreklamo, may nabanggit na region 3. Kasi marami nagreklamo kay Sir Raffy. Alam niyo naman si Sir Raffy, di ba? Yan siya. Lapitan ng mga taong nangangailangan ng tulong. So ayun, kahit excuse me, kasi nga nagpo-propose ng budget sila Bibi Sara sa DepEd para sa intelligence, yung mga punto-punto nila na laki-laki. So ganun yun, napag-usapan na pinagbabawal na talaga ng yung mga PTA mag-donate sa school. Lalo ngayon, umpisa pa lang ang klase, maraming mga kailangan, di ba? Kasi nga, yung iba, mga nanay, syempre naman lahat may kayang magbigay ng contribution nila. So, kaya nga voluntary lang. Kaya lang, pag ang iba naman, napipilitan na lang kasi baka mamaya yung grado ng anak nila, maapektuhan, yung mga ganun-ganun ba. Pero kami naranasan namin yan, pero okay lang naman yun kasi kailangan Kasi anong mangyayari sino ba ang bibili ng mga pang-maintenance sa school? Ang sahod sa teacher, iaasa. Ang tanong, ano ba yung kasi ang nanay ko teacher guys, naalala ko nung bumibili rin siya ng sariling floor wax. Kasi wala rin namang binibigay ang gobyerno, di ba? So ang akin dito bago sila magreklamo yung ibang nanay doon sa kataas-taasan, isipin din naman nila kasi yung mga guro kawawa din naman So kailangan masolusyonan ang problema, hindi reklamo. Solusyon ang kailangan. Sino ang magpo-provide sa school, sa mga dito sa public school, sabihin natin sa elementary. Totoo yan, ang mga upuan sira, ang electric fan, tapos kung ano-anong mga maintenance dyan, mga bintana, iba walang CR. So alangan naman yung teacher ang mag-provide o maggastos para maibigay lahat yan. So syempre, hihingi siya ng tulong sa mga sa mga parents. Kaya nga voluntary lang kung sino lang yung may kaya, sino lang yung may gusto. O di ba? So ang dito guys, kailangan bigyan nila ng supply, pang maintenance ang bawat school para yung mga guro hindi sila mapilitang nasabihin magbo-voluntary contribution yung mga parents. Lalo ngayon, magmi-meeting talaga yan. Pero sana, ewan ko lang kung ano mangyayari kasi wala ako doon. Usually minsan din nakakadin yung mister ko, nakikibalita na lang kami sa teacher kasi mga busy. Ayun, dapat matulungan din kasi yung natin mga teachers, di ba? Ang dami-daming mga politicians dyan. Simulan natin sa munisipyo, sa local government. Ilan yung mga politiko dyan na dapat pwede rin naman silang tumulong, di ba? Kaya lang kailangan mo pa solicit, kailangan mo pang gawan ng paper, yung mga ganun, para ma-issuehan ka ng nire-request mo. Ganun kasi sa politika di ba? So ayun, itong nangyayari ngayon guys, ang magiging kawawa talaga dito is yung mga teacher. Mababawasan yung sweldo nila kasi ipapa-stop. Sabi nga ni Bibi Sara, di gumawa ng batas na nagbabawal yung PTA contribution. Sinabihan niya si Senador Raffy. So kailangan magpasa ng batas para pag may batas ng gano'n, may penalty yung lalabag. Tama naman si Bibi Sara, di ba? So may penalty. So halimbawa may batas na-aproban na nila, naayos na. Sino ngayon ang magpo-provide ng mga kailangan
sa mga public school na mga hinihingi ng yung pang araw-araw na kailangan ng mga teachers para sa room, di ba? O isa pa yan, yung sa mga laboratories sa high school. O di ba may mga physics yan, yung mga test tube, kung ano-ano diyan, kahit sa college na State University. So, ang mga estudyante nagpo-provide din. Kaya nga pumunta sa public school, nag-aaral sa public school kasi para makatapos dahil kulang sa pinansyal. Pero ang mga nanay, syempre gagastos din sila. So, natural naman yung kasi may anak kayo, paaralin mo, gastusan mo. Pero huwag naman sanang gawan nila ng solusyon ang isang problema, yun lang. Kasi dito talaga yung mga teacher yung kawawa eh. Mayroon daw chok allowance. So, ano yung kukunin sa chok allowance? Yung pambili ng walis, pambili ng pintura, ano pa? So, doon kukunin sa chok allowance ng mga teachers. Ganon. O dapat, bigyan nila ng pondo. Yung, mga bawat school. Mag-assign sila. Ito, opinion ko lang ha. Mag-ano naman yan kung magtutulong-tulong eh. O, di ba, meron tayong mga board member, mga congressman, kung ano-ano dyan sa bawat district. Ang mga sweldo niyan, ang lalaki. Ano nga ba naman, mayroong naka-assign sa kanila, o ito yung school mo, alagaan mo to, ito yung ibibigay mo sa kanila, yung mga ganun. Para wala ng contribution na ihingiin yung wala ng voluntary contribution. So, pagmimitingan na lang yung academic, kung magpapatawag ng meeting ang teacher tungkol sa academic excellence ng bata, ganun, sa standing ng bata, yung behavior niya, ganun na lang. Hindi na yung mga contribution dyan. Kasi yun naman ang nirereklamo ng iba. Pero sa ibang area naman, carry naman. Kasi may mga non-government organization naman na nagbibigay. Diba? So ganun lang, sana maayos yung problema. Gawan nyo ng batas, si Rafi, para yung lalabag may penalty. So, kung may batas na, may penalty, so, syempre, alam nga naman hindi ka pa sumunod, magmumulta ka. O, gano'n. So, susunod na lang yun. Kasi may batas naman na eh. So, sa ngayon, suportahan niyo yung school na walang mga gamit. Diba? Para wala nang contribution, wala nang hihingi sa mga nanay. Kasi hindi lahat ng nanay, tatay, kayang mag-provide ng pang-contribution. Pambigas na nga lang eh, kulang pa. Diba? Pang-allowance na lang ng mga bata araw-araw, kulang pa. So, sasabihin ng iba dyan, kasi nanganak ka ng madami, ayan tuloy, mga ganong-ganon. May mga ganong taong mga mindset ba? Kung hindi ka nanganak ng marami, di wala ka sanang papaaralin ng mga ganyan. Hindi naman ganun. Hindi naman natin masisisi yung, kasi may mga problema na pwedeng masolusyonan ng madali. Magtutulong-tulungan kung walang mga buraot, walang mga aswapang, mga buaya. So, tulong-tulong lang. Kung na local government, tulungan nyo yung mga central schools. Lalo lang kung kumikita ang kabuhayan yung area ninyo. Di ba? Ganun lang. So, opinion ko lang to guys. Sana makatulog na ako. Thank you so much. God bless you all. Support nyo po ang aking YouTube channel guys. Malapit-lapit na po tayo. Malapit-lapit na ako sa malayo pa yung aking Basta sige lang, go on lang tayo. Enjoy sa life. Maraming salamat. Bye-bye mga kabayan.